Hey, hey! Good morning, ladies and gentlemen of the jury. Pwersa 99.9% sa pwera sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao, maging sa man po kayong sulok ng mundo. Alam po ninyo, ang pinakamalaking dilubyo sa ating bayang Magiliw na pirlas ng silanganan at duyan pa man din ng mga magigiting, yung ating pong mga tinitingala, yung ating pong mga edukador. Tinitigalang leader, tinitigalang mga edukador sa mga universidad at sa mga kolehiyo sa buong kapuluan ay mga pangit man pong pakinggan ignoramos, mga tanga at bobo pagdating po sa usapin ng tunay na anyo, hugis at kulay ng demokrasya. Hindi rin po nila alam kung ano yung kambal tuko ng demokrasya na hukuman. Wala po silang kamuang-muang. Siguro hindi naman natin sila masisisi kung ba't ganun po sila katatanga dahil hindi din naman po sila iminulat. Iminulat doon sa Department of Education simulat sa pool. Kaya kung bulag ang tumutugay-gay sa atin ng mga bulag, saan po tayo dadamputin? Palagi sa kangkungan, kung hindi man sa bangin. Dire-diretso po. Kaya ganito kabulok po ating lipunan Ito, exhibit number 1, pakinggan po natin ito usapan ni Atty. Barry Gutierrez at ni Christian Isguera. Roll, BTR. Bakit ang hirap magpakulong ng mga korap sa Pilipinas? And yung binabanggit ng gymnastics, perhaps is related to this. Hindi nga ba? Bakit? Well, to begin with, mas mataas naman talaga ang standard sa criminal convictions compared to civil cases. Sa Pilipinas, ang sistema natin, in a way, unique. Sa US kasi hindi ganito And strange dahil minana lang natin sa US generally yung ating justice system. Pero sa atin kasi, the filing of a criminal case also brings with it yung filing ng isang civil case. Sabay. Unless i-reserve mo, unless mag-file ka separately ng civil case, etc. But generally, pag final, sabay yun. Okay? And in the trial, i-resolve ng korte both the criminal liability and yung civil liability. Kung meron kang kailangan isole, etc. Kung meron kang kailangan bayarang danyos, etc. Pero magkaiba kasi yung evidentiary standard. Alam naman ito, halos lahat ng tao dahil sa kapapanood ng mga TV at pelikula, di ba? Proof beyond reasonable doubt criminal cases. Sa civil cases, it's just preponderance of evidence. Diba? Parang, so, mas mataas yung dapat maabot. Although, in practice, parang mahirap naman talagang mag-distinguish in your head. Ano ba talaga yung evidence that already reaches yung threshold ng isa at hindi naaabot yung isa. Pero merong technical difference. And dito napapasok yung malaking advantage sa tingin ko ng mga kurap kaya hindi sila nakukulong. Yung mga kurap kaya magbayad ng mga magagaling na abogado. Yeah. Yun. Yung irony, yung perang ninakaw nila, magagamit nila to protect themselves. Exactly. Diba? Yun and yung mga magagaling na abogado, kabisadong-kabisado yung mga kailangan nilang gawing mga argumento. Yung mga gagawin nila para magkaroon ng duda doon sa ebidensyang nilalabas. Yung mga technicalities na pwede nilang erase para hindi lahat ng elements ng isang offense ay mapatunayan beyond reasonable doubt. Yan naman ang yan ang skill ng isang criminal trial lawyer. And at this level, Sandigan Bayan, yung mga nakakasuhan dyan can afford and will retain, diba, the best possible legal counsel sa mga isyong yan. So, yun. And ako, the other part of it is nagtatagal. And pa nagtagal kasi, there is a tendency na pag nagpalit ang administrasyon, kapag humina yung political will na itulak yung prosecution. Kasi huwag natin kalimutan, the judiciary might be independent,
Pero yung prosecution services to a large extent, ano yan determined under the executive yan unless ombudsman yan and may special prosecutor ka na independent commission. But generally, kung Department of Justice yan, under the executive. So, ang laking aspeto din na kung yung administrasyon hindi ganun ka-interesado na itulak ang isang prosecution, they don't even need to do anything except hindi masyadong magiging porsigido halimbawa sa paghahanap ng mga witnesses o sa pag-retain ng mga dokumentong ipipresent as evidences. Kasi alalahanin natin, pag nag-drag on ng mga isang dekada yung kaso, madami sa mga witnesses nawawala. Umaalis. I mean, hindi ko sinasabing may mangyayaring masama sa kanila, pero di ba, parang madami dyan, they move on with their lives. Yun hindi naman sila pwedeng available all the time. So, yun yung ano doon. So, those two things, yung capacity to actually retain yung mga magagaling na abogado, alam yung paanong to put up the best defense, and the fact na nagtatagal ang mga kaso, and to a certain extent that naglo-lose ng momentum yung mga prosecutions. Tingin ko, ang laking factor nun dito sa ganitong klaseng mga outcomes na hindi natin gusto mangyari. Sige. Dumudugo ilong ko rito no ha? Sabi, falsos in ono, falsos in omnibus. Lahat naman pinagsasabi ito, puro falso falsos in omnibus. Una, generally daw, minana natin ang ating justice system sa Amerika. No way, Jose! Ang justice system po natin ay kawangis po ito ng Real Audiencia di Manila na pamana o ating minana sa mga Kastila. At tapos ang sinasabi magagaling daw yung abogado na nabibili ng mga kurakot dahil may kwarta sila. Totoo naman po yun. Pero hindi naman totoo na porket magagaling yung abogado, yun na yung nagpapanalo ng kaso. Hindi po Hindi po ba? Tirahin po natin ito ng bato-bato. Bato-bato sa langit. Alam mo, ito yung matagal na natin problema kasi yung mga tinitingala natin mga bulag. Pambira A blind leading the blind. Ito po yung nangyari po sa ating bayang Magiliw. Okay. Ito po yung mukha ng sa Amerika na talagang totoong hukuman ng katarungan. Ilapit po natin. Sa ganun matutukan. Malinaw na malinaw. Ayan po Okay. Doon po sa original na teksto ng United States Constitution, nakaukit po ang karapatan ng mga kano sa trial by jury na siya pong pundasyon. Pundasyon, esensya at puso ng demokrasya. Kumbaga, yung karapatan bilang juror sa trial by jury ng mga Amerikano, birthright, taal na karapatan. Dapat ganun din dito sa atin sapagkat sa Amerika naman hinugot ang ating demokrasya. So sa Fifth Amendment, ang sinasabi, no person shall be held to answer for a capital or otherwise infamous crime unless on a presentment or indictment of a grand jury. Ibig po sabihin, walang sino man ang maari pong kasuhan ng kriminal man o sibil man, kung maliban na lamang kung meron po akusasyon o kaya ay sakdal mula sa grand jury. Ang grand jury po ay binubuo ng mga Amerikano, mga Amerikano na pribado. Hindi po sila yung nasa gobyerno po, hindi po. Na mga naghari-harian sa gobyerno. Ito po yung mga etsapera Amerikano din po, randomly selected. Sila po ay nag-a-apply sapagkat may termino po, 1 taon at kalahati, minsan lumalagpas pa po ang kanilang termino bilang grand juror. 16 hanggang 23 katao.
Doon po sa bilang na yun, kailangan 12 ang boto para sa indictment o kaya ay sakdal o kaya ay bill or no bill. Ano po? Pag no bill, ibig sabihin, absuelto po yung inaakusahan. Pag sila po ay iimbestiga pa sikreto, nang sa ganon, kapag ka ang resulta ay negatibo, hindi masira ang pagkatao ng kanilang target. No po? At kapag positibo naman, hindi makaka-iskierda, makasibat ang kawatan sa gobyerno. No po? At siyempre, ang kanila pong decision, indictment or no bill man yan, final and executory, hindi po pwedeng pilipitin kahit ng Korte Suprema o harangin kahit ng Pangulo ng Bansa. So malinaw na malinaw po, patas po, na patas, hindi kilala, hindi bulgar ang pagkatao nitong mga grand jurors, o kaya safe na safe po ang buhay nila at hindi po sila maaring sindikatuhin kahit na sino sa gobyerno sapagkat di nga sila kilala at hindi alam ng kawatan sa gobyerno na siya pala ay iniimbestigahan na. Okay, so, pagka-indictment po ang binagsak ng grand jury, ang kasunod naman po niyan ay ibabato po doon sa trial jury. Ito naman po yung 6th Amendment sa Bill of Rights po nila. In all criminal prosecutions, the accused shall enjoy the right to a speedy and public trial by an impartial jury. Ang impartial jury po, ito po ay nirarapol. Ganito. Halimbawa, indictment ay binagsak ng grand jury. Ano po? Kapag ka-indictment po ang kanyang hatol, ipapasa po ito sa Regional Trial Court. Ito naman pong sa Regional Trial Court, irarapol. Rarapol po ng presiding judge kung kaninong judge mapupunta. Pagka napunta na po sa sala ng kung sinong judge, kanya pong ipatatawag yung pong indicted for an arraignment. Kapag siya po ay nagsalita na not guilty, Your Honor, bibigyan po yung indicted ng 7 buwan. 7 buwan para paghandaan ang kanyang depensa. Sa loob po ng panahon yun, wala pa pong trial jury. Na po pwede siyang gapangin. Bago matapos po yung 7 buwan, mag-uumpisa na po yung forthright trial, saka po irarapol lahat po ng 18 anyos pataas. Doon po sa lugar kung saan may jurisdiction ang korte. Halimbawa, Quezon City kung Quezon City, Pasay kung Pasay, Marikina kung Marikina, Caloocan kung Caloocan, Valenzuela kung Valenzuela, Mikawayan kung Mikawayan. Lahat po obligado. By the way, yung mga grand juror po pala kailan po sila mag-apply. No po, out of those nag-a-apply, nagsipag-apply, irarapol, kukuha ng 23. No po, o 16, depende sa lugar, sa kanilang patakaran, bawat lugar, kung ano ang dami. Alright, so, kapag po sa araw na umpisan yung paglilitis, tapos na po yung grace period na 7 buwan na paghahanda, 1 month before, 1 month before, irarapol na po. Palagay lang natin 1 month before para may, may leeway, po. So, pag-reportin po sila sa mismong araw, na magtatapos na po yung 7 buwan. Sa araw po yun, magre-report na halimbawa, sinabi nilang sa isang kaso ay magrarapol tayo ng 100. Doon sa 100, doon po mamimili ng 12 na trial jury, yung pong judge, yung pong prosecutor, at yung pong defense lawyer. Apo? So sa araw na yun, pagdating nila doon, orientation, kung ano po ang dapat nilang iasta, ano po, papel na nagagampanan, pagkatapos ng orientation, ipadadala na po sila doon sa sala ng judge na siya maglilitis. Pagdating po doon, abay, kikilatisin na po ng judge, ng prosecutor, ng defense lawyer, yung pong mga juror, para makapili sila ng walang bias na 12. Pagka napili na po yung 12, minsan naabot na ilang oras lang, minsan naabot na ilang araw, antimano,
forthright, umpisa na po yung trial. No? Kasi justice delayed is justice denied. Ano po? Oh, ang kalitulan dito yung ginawa sa ICC kay Digong, binigyan siya ng 6 na buwan. Sa loob ng 6 na buwan, in this case, sa trial jury, 7 buwan, doon po niresolba yung mga, alam mo na, mga manifestation, bla bla bla, no po. So, antimano, umpisa na po yung paglilitis. Uupo na sa jury box yung 12. At meron pa pong kadalasan, 2 o higit pa, ang mga alternate juror. Para, nandun din po sila, pero wala sila sa jury box. Doon naman po sila sa gallery sa tabi-tabi. Ano po, nakikinig, gumagawa ng notes para kung sakaling bigla silang isalpak as a replacement, alam nila kung paano nila huhusgan ang kaso. So araw-araw po yun na ginawa ng Diyos. Ang paglilitis mula alas 9 na umaga hanggang alas 4 ng hapon, minsan lumalagpas pa. Ang mga juror po, hindi ipinakikilala ka ng pagkatao. Numero lamang po, juror number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12. Ano po? At siyempre, meron pong secret service na sumasyado sa kanila. Para siguraduhin na ligtas po sila sa pagpunta sa korte at pabalik sa kanilang bahay. Ganon din sa araw-araw, no, na ginawa ng Diyos. Ano po? Hindi po mismo sila hinahati doon sa kanilang bahay. No, medyo malayo-layo ng konti, no, para hindi po sila masundan. At binabantayan ng mga secret service kung may lumalapit sa kanila na makipag-usap tungkol sa kaso para maisumbong ng mga secret service agents doon po sa judge. At pag hindi nagsumbong ang juror, kung may lumapit sa kanya, pati siya ma-trial by jury. Ganun po kaprotektado ito pong mga juror. Average, 4 na araw, tapos ang paglilitis. Average po yun. Ganun din sa grand jury, average, 4 na araw, tapos ang finding of probable cause. Dito sa atin, ilang dekada? Dekada! Yung kay Binay, 2 dekada mahigit eh. Di po ba? Pagkatapos ng paglilitis, mayroon pong closing argument. No? May opening, may closing, yung pong prosecution at yung depensa. Pagkatapos ng closing arguments po nila, kukumbinsin nila ang juror, nakatigan yung kanilang mga argumento, papasok na po yung mga juror doon sa kanilang jury deliberation room. Ano po? Magbabalik-taktakan na sila. Sila na lang para bumuo ng verdict kung guilty o inosente. Wala na po silang marami pang mapalusot, mga bulabuladas, katulad ng ginawa ng Tracy Hodas, 97 pages. Hindi po. Either guilty or not guilty. Yun naman po isusulat na sa kaparasong papel na nabibigay sa judge. Ano po? Ang judge, ang hinahanap by the way ng mga juror, katotohanan. Katotohanan po, batay sa mga ebidensya, batay sa mga testimonyan, aprobado ng judge. Ano po? Ang judge naman ang hinahanap niya at yung mga abogado, kung ano yung batas. Doon naman po sila nagbabalitaktakan. Ano po? And so, ang decision po ng trial jury final and executory na po yun. O pwede din naman i-appeal ng adverse party pagka-conviction, kung yun po ay halimbawa questionable law, imbes na 10 taon lang dapat siya makulong, binigyan siya ng 100 taon. Pwede niya questionin po yun sa Court of Appeals o sa Supreme Court. No po? Kapag naman ang kanyang issue ay merong newly discovered evidence, no, o testimony na hindi nagamit doon sa unang paglilitis, pwede niya din po yung i-apila sa Korte Suprema, sa mas mataas na korte, at ang gagawin po ng korte, hindi babalik na rin ang kaso. I-remand, balik, no, sa trial court. Magbubuo muli ng trial jury at lilitisin muli ang kaso na para bagang wala pang nangyaring paglilitis. Ano po? At ang kasunod po niyan, mayroon pa kasunod po yan doon po sa mga amenda. Ano po? Ito po yung pangatlo. The 7th Amendment. Ano po? At ang nakasaad dyan sa 7th Amendment, in suits at common law,
where the value in controversy shall exceed $20, the right of trial by jury shall be preserved, and no fact tried by a jury shall be otherwise re-examined in any court. So atin na pong na-discussion, no po, na hindi po pwedeng kalikutin, bardagulin, baliwalain, ibasura, no, pilipitin ng kahit na Korte Suprema, o sino mang pangulo ng bansa. Yan po ang beauty ng trial by jury. Yan po ang missing link. Kaya ng ating demokrasya, huwad. Ang meron po tayo, no po, diktadurya. Sapagkat kung sino presidente, hawak niya yung guns and gold. Guns, gold. Chief, Commander-in-Chief siya of all armed forces. Hawak niya susi nakadihiro, nakabangyaman. Ano po? So, nakukontrol po niya. Kung ikaw ungas na Pangulo, katulad ni Digonggong o ni Gloria Macapagal Arroyo, kontrolado mo yung military police, kontrolado mo rin yung judikatura. Alangan namang kukontrahin ka ng mga justices, hindi tukhang ang inabot sa kanila ni kay Digong, nabot nila kay Digong. No? Yan po ang kabuktutan hukuman trial by palakasan na nagpapalugmok sa ating bayang magiliw. No? At yan po ang punot dulo, ugat, o kung bakit napakabulok na ating lipunan. At sindikato ang buong gobyerno. So, Attorney Barry Manilo, Barry Rodriguez, ano po, at Christian Isquera. Para na rin si Attorney Christian Munsod, na ang bottom line daw, kaya bulok at lipunan ay yung anti-political dynasty law na hindi pa na isabatas. Pambira, pambira pa kasi sapatis. Bakit? Pag napalitan ba lahat ng mga politiko na mga membro ng political dynasty, papalit sa kanila, hindi na magnanakaw? At pag nagnakaw yung mga pumalit sa kanila, mga bagong salta, mga bagong mukha, mapapanagot ba sila sa hukuman trial by palakasan? Na by then, sila na naman ang may control. Huwag tayo tatanga-tanga. Kaya ganito tayo Diba? Mga bulag ang tumutugay-gay sa mga bulag. Pambira pa kay sapatis. So, ano gagawin natin? Pwersa 99.9 sa pera. Juro revolusyon na. Himagsikan sa halalan. Ipagpatuloy po natin ang naon siya may himagsikan. Po. Sinagat Andres Bonifacio ang atin po mga ninuno sa Katipunero, buwis buhay na pinaglaban ang mga layunin po ng Katipunan. Ano po mga layunin ng Katipunan? Pagkakaroon ng malayang bayan, demokrasya ala Amerika, pagpapalaganap lalo na sangguniang bayan, consultative body assembly ng mga mamamayan at mga nakaluklok sa pamahalaan. At ang pangatlo, hukumang balangay. Ano yung hukumang balangay? Trial by jury of the Council of Elders na uso na po nung panahon pa nila Lapu-Lapu. Yan po uso hukuman sa bawat balangay sa buong kapuluan. Hukumang balangay, hukumang trial by jury of the Council of Elders. I-modify lang natin ng konti. Kasi noon, elders, ngayon, 18 anyos pataas, marunong bumasa at sumulat, kwalipikado na. Randomly selected. So, Juro Revolution nila noon, gamit ay tabak at sibat. Ngayon naman po, ang ating pong himagsikan sa halalan, gamit ay tigi-tigisa nating sagradong boto, ballpen at balota. Pagdating ng 2028, dapat sa bawat barangay, mayroon na po tayong chapter ng Partido KKK 2.0 Demokratiko para handa na po tayong bawiin ng pamahalaan sa mga traidor at kawatan at patatakbuhin po natin pwersa 99.9% sa pera ng animoy langit. Like hell, no more. Dapat lang, juror ka. Sa juror po, Dr. Sixto Kitkilatis Lagari, PhD Public Administration, honoris causa. May God bless us all. May God bless Philippines.